Sa episode na ito mga playoffs, tampok ang tatlong magkakaibang kwento mula sa mundo ng Philippine basketball at tennis. Unang makahulugang papuri ni Jessica Pegula kay Alex Ayala matapos ang makasaysayang pagkapanalo ng Pinay sa kanyang unang WTA 500 singles title. Ikalawa ang reaksyon ni Adrian Newcomb matapos mapabilang siya kasama si Kaylan Chongson sa 30-man pool ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games, kung saan bukas silang subukan ang kanilang tsansa sakaling mabigyan ng pagkakataon. At ikatlong matinding komento ng isang fan na tinawag na selfie si Kai Sotto dahil sa hindi pa malinaw na availability niya para sa mahalagang FIBA World Cup Asian Qualifiers, isang isyong patuloy na pinag-uusapan dahil sa malaking ambag na maaaring ibigay ni Kai Sotto sa Gilas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Literal na ginulat ni Alex Ayala ang mundo, hindi ng basketball, kung hindi ang mundo ng tennis, nang padapain niya si world number 3 Jessica Pegula ng US sa kanilang mainit na bakbakan para sa korona ng WTA 500 Singles Mubadala DC Open. Sa panalong itinala, tila hindi naman nagulat si Miss Jessica Pegula. Sa interview ng media, ibinahagi nito ang nararamdamang paghanga kay Alex, bunga ng suportang ibinigay dito sa bawat laban. Yan at iba pa ang mga sinabi niya sa report ni Jill Martin ng CNN.com. Napakahusay mo, nakakatuwang makita kung gaano kalayo na yung narating mo kumpara nung una tayong magharap. Ilang taon na yung nakalilipas at nakakabilib din ang dami ng fans na sumusunod at sumusuporta sa iyo saan ka man maglaro. Hindi masayang makaharap ang isang player na katulad mo, pero talagang na-appreciate ko ang napakasayang atmosphere sa bawat laban mo. Nakakahanga yun, kaya congratulations sa iyo, all the best sa iyo, sa buong team mo at sa coach mo. Alam niyo, malaking bagay ang sinabi ni Miss Jessica Pegula kay Alex Ayala. Hindi lang basta papuri yun mga playoffs mula sa isang natalong kalaban. Galing yon sa isang world-class player na mismong nakaranas kung gaano kahirap kalabanin si Alex. Kapag ang isang top player na tulad ni Pegula yung nagsabi na hindi masayang kalaban si Alex, ibig sabihin talagang naramdaman niya ang kalidad ng laro ng Pinay Star. Mas tumindi pa ang halaga ng papuring yun kung iisipin na naging tinahak ni Alex dito sa torneo. Hindi lang niya tinalo ang number 3 na si Pegula sa finals. Nauna na rin niyang pinauwi si Naomi Osaka at si Elina Svitolina. Tatlo sa pinakamalalaking pangalan dito sa torneo. And the rest is history, na panalunan pa niya yung kauna-unahang WTA 500 singles title ng isang Pilipino at umakyat sa top 20 ng world rankings. Hindi na to tsamba mga playoffs. Patunay na to na kaya na niyang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo. Nakakatuwa rin na napansin mismo ni Pegula yung suporta ng mga Pilipino, di ba? Hindi lang pala tayo nakakapansin na halos bawat laban ni Alex parang home game kasi nga sa dami ng mga Pinoy sa crowd. Pati yung kalaban niya mismo ramdam ang ingay at suporta ng mga Pilipino. Isa tong patunay na unti-unti nang nagkakaroon ng global following si Alex. At syempre dala niya ang buong bansa saan man siya maglaro. At para sa akin mga playoffs, ito yung pinakamagandang bahagi ng kwento. Hindi lang trophy ang napanalunan ni Alex, nakuha rin niya ang respeto ng mga pinakamalalaking pangalan sa tennis. Kinumpirma naman ni Adrian Newcomb na kabilang sila ni Kaylan Chongson sa long list na ginawa ng SBP para sa Asian Games. Kaya naman sa panayam ng media, hindi na napigilan ni Newcomb ang sarili nang ibahagi nito kung gaano sila kasaya ni Chongson sa nasabing balita. Ayon pa sa kanya, susubukan umano nila ang taglay na galing kung pagbibigyan ng pagkakataon sa aktual na bakbakan. Yan ang tinuran niya sa report ng Tempo. Kinausap kami ni Coach Kaloy Garcia, parang kasama lang kami sa list, kaming dalawa ni Kaylan. Masarap sa feeling, ang daming mga galing dito sa PBA na mas matagal pa sa akin, mas talented, mas malaki, pero kasama ako sa listahan. Kung pagbibigyan naman ng chance, subukan natin. So nakakatuwang marinig yung ganitong mindset mula kay Adrian Newcomb mga ka-playoffs. Hindi siya agad nag-a-assume or hindi siya nag-assume na sigurado na yung slot niya dito sa final lineup. Ramdam mo na alam niya kung gaano kabigat ang competition sa 30-man pool, lalo na at napakaraming veterano at established stars ang kasama niya dyan. Pero kahit ganun mga playoffs, malaking karangalan na rin para sa kanya na mapabilang sa listahan, di ba? Tama rin na sinabi niya na kung pagbibigyan ng pagkakataon, bakit hindi nila susubukan? Ganyan dapat yung mentality ng isang player na gusto magsuot ng jersey ng Gilas Pilipinas. Hindi agad humihingi ng garantisadong pwesto, hindi agad humihingi ng sweldo, hindi hinihingi yung buwan, kundi handa kang patunayan na karapat-dapat kang mapabilang sa Final 12. At sa totoo lang mga playoffs, kung pagbabasehan ang ipinapakita ni Adrian Newcomb sa PBA, may maiaambag talaga siya. Kilala siya sa kanyang bilis, walang sawang energy,
at kakayahang magbigay ng spark sa opensa. Sa isang maikling torneo tulad ng Asian Games, malaking bagay ang pagkakaroon ng mga player na kayang magbago ng momentum sa loob lamang ng ilang minuto. Huwag din natin kalimutan na defending champion ng Gilas Pilipinas dito sa Asian Games. Kaya natural, mataas ang inaasahan sa atin. Hindi pa man sigurado kung makakasama si Adrian Nocum at Kalen Chongson sa final roster, pero kung sakaling mabigyan sila ng pagkakataon, malaking dagdag sila sa lalim ng lineup. Ang mahalaga ngayon mga playoffs, ipagpatuloy nila ang magagandang pinapakita nila sa PBA para lalo nilang mapalakas ang kaso nila na mapasama sa kupo ng magtatanggol ng gintong medalya. Tila hindi naman napigilan ng ilan nating mga kababayan ng damdamin ng malamang hindi pa sigurado si Kai Sotto sa hanay ngayong second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan babanggain natin ang Jordan at Iran. Sa pahayag ng ilang netizen, tahasang sinabi nila na selfish or makasarila si Kai Sotto. Yan ang ibinahagi nila sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Selfish si Kai, mas mahalaga sa kanya ang sariling ambisyon kaysa tumulong sa bansa natin. Buti pa mga PhilAm kaysa sa pure-blooded Pinoy na si Kai. Patunayan niya munang kaya niyang tulungang manalo ang bansa natin bago siya sumabak sa NBA. Kung tutusin, may point din naman sila. Kasi nga pinag-uusapan dito, isang mahalagang FIBA window kung saan kailangan ng Gilas ang lahat ng available na malalaking players. Natural lang na may mga supporters talaga na madi-disappoint kapag hindi sigurado ang availability ni Kai Sotto. Lalo na dahil malaking bagay sana ang height at presence niya dito sa loob. Pero hindi rin patas na agad sabihing selfie si Kai o mas inuuna niya sarili niyang ambisyon. May career path din siyang kailangan pag-isipan mga playoffs. At kung may mga commitment o eligibility issues na kailangan ayusin, hindi natin alam ang buong detalye doon. Hindi rin ibig sabihin na kapag pinili niyang ituloy ang NBA route, wala na siyang malasakit sa Gilas. Ang totoo niyan, parehong mahalaga ang dalawang bagay na yan. Kailangan ng Pilipinas si Kai, pero kailangan din niyang ayusin ang sarili niyang karera dahil yun ang profession niya. Ang mas makabuluhang tanong ngayon is kung paano mapagsasabay ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA at ang tungkulin niya sa national team, lalo na sa isang window na halos do or die para sa World Cup qualification. At tungkol naman sa paghahambing sa mga PhilAm, hindi rin dapat gawin sukatan ng pagiging pure-blooded Filipino o PhilAm. Ang dapat tingnan ay kung sino yung available, sino ang committed, at makakatulong sa Gilas. Kung makakalaro si Kai, malaking dagdag yun sa team, walang duda yan. Kung hindi siya makakasama, kailangan naman ng coaching staff na maghanap ng paraan para punan ang kanyang pagkawala na alam natin ginagawa ni Coach Tim Cone at ng SBP. Sa huli mga playoffs, hindi dapat si kailangan sisihin o idepensa. Ang mahalaga, makaharap ng solusyon na makabubuti sa karera niya at sa Gilas Pilipinas.